Yan, magandang gabi sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, magpapasalamat lang muna ako sa aking mga viewers dyan, sa aking mga subscribers na patuloy pa rin sumusuporta sa ating YouTube channel. At sa mga wala na sa ating YouTube channel, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin noon. At sa mga nagsasabi na magkano ba daw yung binabayad sa akin para batikusin ko si Pangulong Bongbong Marcos, dahil nga tayo noon ay tinatawag tayong tansong vlogger ng mga mga galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinatawag tayong tansong vlogger dahil nga dinidipinsahan natin siya noon, ipinagtatanggol natin. Sa ngayon ay sinasabihan naman tayo na magkano ba daw yung binabayad sa atin. Wala na nga akong views, ang hina na ng ating views, pero patuloy pa rin tayo sa pagtuligsa kay Pangulong Bongbong Marcos, dahil nga nakikita natin na hindi na po tama ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Alam nga naman, patuloy pa tayong maninindigan, patuloy pa tayong susuporta kay Pangulong Marcos Jr. na nakita naman natin kung ano nangyari sa ating bansa ngayon. Napakamahal ng mga bilihin. At isa talagang na kung bakit ako nadismaya, mga kababayan, yung paglaganap ulit ng pinagbabawal na gamot sa ating bansa. Dito sa aming probinsya, magtanong-tanong kayo kung sino ba yung mga taga dito sa Bohol. Magtanong kayo kung anong nangyari sa probinsya namin, Halos araw-araw may nakukumpiskang pinagbabawal na gamot, at hindi lang basta-bastang halaga, milyon-milyon yung halaga. Yung kabarangay ko nga, hindi ko akalain na gano'n na pala yung kanyang hanapbuhay. Naaresto, sa awa ng Panginoon, nasa kulungan siya ngayon. Naaresto, at ang halaga ng nakumpiska sa kanyang pinagbabawal na gamot ay milyon ang halaga. Ganun katindi ngayon sa ating bansa. Kaya tayo ay umamin talaga na nabudol tayo. Kung hindi naman dahil kay VP Sara Duterte, hindi talaga tayo susuporta kay Pangulong Marcos. Dahil nga noon pa ay talagang maka-Duterte ako. Noon pa talaga, nung panahon pa ni Pangulong Duterte, kasi nga nakikita ako, di pa ako vlogger noon, mga kababayan. Nakikita ko kasi na grabe yung epekto, Grabe yung epekto nung mga pagbanta ni Pangulong dating Pangulong Duterte sa mga drogista. Talagang nawala, tumahimik, at yung mga masamang loob ay talagang nasa loob na ng bahay, mga kababayan. Hindi na halos lumalabas sa kalye dahil na natatakot sila kay dating Pangulong Duterte. Yun ang tuloy na tayo dito sa ating pag-uusapan, itong si Attorney Sal Panilo, hindi nga naniniwala na fellowship, yung nangyari sa Malacanang, mga kababayan. Pinatawag itong ilang congressman ba ito? 200 mahigit o 200? Pinapatawag doon dahil nga may fellowship. Pero sabi nga ni Attorney Panilo, lokohin niyo yung lolo niyo, yung panot. sinong paniniwalaan? Sinong lulukuhin ninyo? Sinong paniniwalain ninyo? Tama ba yung paniniwalain ninyo na fellowship ang pinag-uusapan ninyo? Hindi kaya yung impeachment talaga, yung impeachment laban kay VP Sara? At sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, tuloy nyo na yan. Total, nakapaghugas kamay na ako. Kunwari, nag-leak yung message na ipinaparating ko sa inyo, na sinasabi ko na huwag nyong i-impeach itong si VP Sara dahil nga makakasira sa ating bansa, magkaroon ng watak-watak, yung ating mga kababayan. Total, naghugas kamay na ako. Hindi na sa paningin ng ating mga kababayan, hindi na ako masama. Patuloy nyo na yan. Ganon siguro, mga kababayan, yan ay opinion ko. Yan siguro yung pinag-uusapan nila doon sa Malacanang. Bakit first time na pinatawag daw itong mga congressman ito, kasama na nga siguro, kasama ba si Tambaloslos? Yun ang mga kababayan, kayo na lang yung bahalang humusga. At itong si Attorney Sal Panilo ay talagang napakagaling na abogado nito, mga kababayan. At pinagtatawanan nga lang yung gagawing impeachment nga daw laban kay VP Sara Duterte. Wala daw mangyayari niyan. Maniwala kayo kay Attorney Sal Panilo, magaling na abogado ito. Ito na sabay-sabay na natin itong panoorin. Anyway, ina-highlight ko lang doon na yung kasing volatile narrative niya. Ang karamihan, actually yung karamihan, more on the detractors, ang tingin nila
na nasisira ng bait, nagwawala, talagang may criminal mind, ganun lahat eh. Pero that should not be taken in context. Yung sinasabi ko sa artikulo, kailangan, tingnan mo kung saan ba nanggagaling yan. So, tingnan mo yung background. Una naging unit team, pagkatapos sinimula ng siraan siya, nung nagkaroon ng ambisyon yung isang tao na gusto niyang tumak sa landas patungo sa Malacanang. Doon ang umpisa lahat yan eh. At nung inumpisang buwagin yung mga kaalyado niya, siyempre magre-react si Inday, Sara. Tapos, nung nag-react siya, naku, talagang tinugis na siya. Nag-confidential funds, tapos si PRD, dinamay pa si Pastor, Kibuloy, pinasasarado pang SMNI. Lahat yan, tinamaan eh. Oh, after that, sunod-sunod na yung congressional investigation. Talagang binabanatan siya. And earlier on, kung matatanda mo, secretary pa lang siya, sinasabi niya na may threat sa kanya eh. Hindi siya pinapansin eh. Wala kang maririnig sa PNP o sa NSC na iniimbestigahan nila. O kaya, nung makita niya, tinanggalan siya ng security eh. Bakit ka ba tatanggalan ng security? Para open ka. You're risking, you're in a perilous situation. O, nung tinuloy-tuloy nila yon at sunod-sunod din yung paninira sa kanya, pag-aalipusta sa kanya, pagbuwag sa kanyang karapatan, nakikita niya na ngayon, abay talagang papatayin ako ng mga ito. O, tapos nakakatanggap siya ng mga informasyon. At makikita mo naman ang ginagawa, pati yung kanyang mga staff, yan, pinakulong pa. Tapos si PRD, yung tatay niya, kinaladkad sa Senado, kinaladkad sa Quad. Pero nakita naman natin, pinaglaruan lang ni PRD yung mga inquisitors niya. O, madalit sabi, nung inilabas niya, ang sukdulan kasi nung pinakulong mo yung chief of staff niya na wala namang napakabait ng ali. Pagkatapos tinatransfer pa, talagang pumutok na siya doon eh. Kung baga, because of her, yung kanyang mga tao ang nagiging collateral damage. So inilabas niya na yung matagal niya ng kinikim-kim. But, hindi naman totoo na nagbabanta siya na. Kasi nga, from the very beginning, sinasabi natin, mangyayari lang yung banta kung patay na siya. So, anong krimen doon? Even assuming may krimen, sino i-demanda mo? Madalit sabi, yun it was a dramatic narrative to call attention to what is happening to her and the threat against her life. And also, in the event that that occurs, kailangan alam ng taong bayan kung sino ipoprosecute nila pag siya pinatay dito. Yan ang ibig sabihin noon. Kaya sinabi ko, talagang walang katapusan eh. Saan matatapos ito? Saan? Ini-impeach pa, di ba? In September of this year, I wrote an article about it. Sabi ko, the looming impeachment. Matagal ko na sinasabi, nangyari na. Sinasabi ko na naman, tuloy-tuloy yan. At tinutuluyan na nga nila. Sinabi ko, papailan pa ng kaso kriminal yan. Ayan na. Sana antong yan. Impeach siya at convicted pa. Kukulong nila yan eh. Mabuting-mabuti si Presidente Marcos Jr. Nagpasabi na, huwag na kayong mag-impeach. Walang kabuluhan yan. Masisira lang yung madidistract lang yung attention sa paggawa niya ng mga batas. At the same time, election pa. Walang, kumbaga, it will not benefit any Filipino. Tama siya doon. Kaya nga, sinamahan natin siya doon sa kanya. Napapurihan natin dyan. Ang INC, sumama na. At maraming sumasama dyan. Ang nagiging problema lang, yung mga puwersa sa loob niya, mukhang hindi mapigilan. So, either that, or pwede rin naman, balat kayo pala. Pwede rin naman para malayo siya sa hinala. Pero, regardless, yung sinasabi niya ay sensible. That is why kadaling kagatin.
madaling tanggapin na talagang mali ang ginagawa niyong impeachment. Kung meron kayong kaso, demanda nyo, di ba? Matagal na natin file the cases and let the courts decide. Yung impeachment na yan, wala kang kalaban, walang kalaban-laban si Inday Sara. Kita mo, sino na nag-file niyan? Unang-una, nag-file yung mga dilaw, pink. Sinundan ng Pula. mga pulahan o mga kaliwa. Yung pangatlo, balita natin, yung sa mga alay sa mga administrasyon, biro mo tatlo. 3 against 1. Tatlong impeachment case na nandoon. Pero alam mo, Attorney Sal, gaya ng yung mention mo nga kanina, di ba, na Secretary of Education pa lang si VP Sara, mention niya na may threat nga sa buhay niya. Recently, may radio interview kay NBI Director. Sabi niya, tinanong siya ni Ted Filon kung may nagreklamo ba para mag-conduct siya maglabas siya ng subpoena kay VP and the reporters and the vloggers na kasama doon. Sabi niya, wala naman daw, pero nasa mandato daw nila. Basta may threat daw sa president, doon sa mga matataas posisyon. Ako din nila inimbestigahan si VP. Tinanong mo ni Ted yun? Hindi. Naisip yan ang ko problema kay Ted. Hindi siya marunong mag-follow up. Ted, pa-follow up ka kasi. Yun nga, dun sa threat ni VP Sara na matagal na na-mention, bakit hindi man lang nagbigay ng pahayag ang wala, NBI? Nothing. Yes. Nada. So, ibig sabihin, selective lang ba ang NBI Attorney Sal when it comes dun sa threat na natatanggap ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan or because hindi na allies ang President and Vice President? Aba, kung si Distor yun, yung dating NBI chief, imbestiga ka agad yun. Kaya wala na sa NBI. And yung threat nga, Attorney Sal, tinatanong nga, Attorney Sal, may netizen nagtanong. Sabi niya, ito bang pahayag lang ni VP Sara, considered ba yun na threat or is it an impossible crime para isipin na may threat nga na binibigay ang VP Sara sa sinabi niya na kapag siya'y namatay, meron na daw siyang kinausap na papatay doon kay President Marcos, FL, and House Speaker. Tapos sinasabi nila, meron siya ng assassin. May kinausap lang. For all yun yung kinausap niya, kaibigan lang. Sabi niya, kaya tinatanong ako doon sa yung isang interview ko pero yung kinausap niya, yung assassin. Ba't naman assassin? Kung yung kinausap niya ibinigay sa iba o hindi siya assassin, ang problema, palaging negative kayo Tingnan niyo yung konteksto, yun ang palagi natin sa konteksto. Kayo, mga contexters. At tatapusin na po ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang investigasyon nila patungkol sa paggastos ng OVP sa confidential funds ngayong Lunes. Ano kaya yung magiging susunod na hakbang ng Committee Attorney Sal? Ano kaya yung magiging recommendation yung inaabangan ng taong bayan? Kasi sa hinaba-haba ng mga hearing, tila best na ito ginawa, pagpapahiya mula kay VP Sara and to the staff ng personnel ng Office of the Vice President. Ano mo bang aasahan natin sa recommendation, Attorney Sal? Of course, against pa rin sa kay VP Sara. Gusto mo sabihin, hindi mo pa alam. Siyempre, gusto ko manggaling sa'yo. Sa haba-haba ba ng prosesyon, saan ba tutuloy yan? Kundi sa simbahan ng dimandahan. Di magdemanda na para magkaalaman. At kailangan. Pero, ayaw ko ba, natatawa na lang ako. Right. Bakit kayo hindi matatawa? May impeachment, may demand. Hindi na nga nila malaman kung anong gagawin nila pinagkaisahan nila, pero natataranta pa rin sila. Yun nga, Attorney Sal, ang dami na ginawang paraan to malign the Vice President and the Dutertes, to destroy their character, but then, nanatili pa rin ang tiwala, at ang lakas ng kumpiyansa ng taong bayan sa mga Dutertes. Ibig sabihin, kahit ano pang gawin nilang paninira doon sa Kamara, hindi po yun magiging sapat para masira ang ilang dekada ng nagawa ng mga Duterte. At of course, yung may resibo sila, Attorney Sal. Mahirap kalabanin ang magandang resibo, Attorney Sal, para siraan lang sila. Kumbaga, nagtanim sila yung nga punla. Lumaki yung punong kahoy, kaya mahirap mo nang sirain yun.
mali sila ng kinalaman. Namunga na ng gusto. Wala na. At kaugnay dyan, attorney, sinabi din ni Congressman Ace Barbers na nakatakda maglabas ng progress report ang Quadcom bago mag-adjourn ng Kongreso para sa Christmas break. Partial report umano ito matapos ng 12 beses na isinagawang pagdinig na may kaugnayan sa illegal na droga, extrajudicial killings at Philippine offshore gaming operators. Kasama daw sa kanilang report ang rekomendasyon kung meron bang pananagutan ng mga taong gobyerno sa mga anomalyang nangyari. Nasa 18 panukalang batas naman daw ang kanilang nailatag na remedial measures. Ano sa tingin mo, Atty. Sal, maging laman ng report ng Quadcom? May aasahan pa ba tayo? Ayan at ang mga kanilang nailatag daw na mga panukalang batas. During the investigation, nandun na agad yung mga conclusions nila, di ba? Exactly. Kahit nga sa hearing ng SMNA, may conclusion na sila. In-invite pa tayo dun. Kunyari lang, balat kayo pala. Yan talaga ang theme song na ng natin, ating bansa. Balat kayo. Gusto ko yan. Ano yan? 2024 theme song nila. Oo. Sa 2025 ba magbabago yung theme song na yan? 2025? Darating pa ba yun? Uy, grabe ka naman. Attorney Sal, may tanong po dito. Comment po sa social media, nataon lang daw ba na ngayong araw tatapusin na ang investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability laban sa confidential funds si VP Sara at anunsyo ng Quadcom na maglabas sila ng partial report? Kasi nga may hindi nila malaman kung anong gagawin nila. May investigation, may impeachment. Kailangan tapusin na natin ito para makakonsentrate na tayo sa impeachment. At saka naghahanda din sila para sa halalan. Ano nga palang latest na sa bilang ng 106? Nakuha na ba ng mga kaliwa? I'm not sure. Meron na ba? Kasi kailangan makakuha sila ng 106 para tapon sa plenary. Tapos yung speaker, diretso sa Senado. I think hindi naman imposible yung 106. Kasi di ba, parang expected naman lahat sila. Kasi kung titingnan mo yung umate ng fellowship sa Malacanang, 200 yun eh. Pero kalahati lang eh. Kaya-kaya. Di ba? Anong masasabi mo sa mga fellowship na ganyan, Attorney Sal? Bulayan nila, lelang nila. Sabi, tagal na namin, 2 years. 2 years na namin yung pinaplan. Sus Mariosep. 2 years na sila ng fellowship. Ay, ang tanong dyan, kasi, di ba, naalala mo yung secret text message ng Pangulo na nagsasabi na... Ano yung secret? Di ko yata alam yun. Hindi mo alam? Ano yan? Secret daw yun eh. Personal text message din ng Pangulo sa mga congressman na wag na daw hindi na daw importante yung impeachment case ni VP Sara. Wag na daw ituloy yun. And then, after yung secret message mo yun? Akala ko publicly said that. No, secret yun. Na-screenshot tapos nag-leak. Yung secret na message, nag-leak. It's a private message na nag-leak sa public, na-post online, na kinonfirm na naman ng presidente. Marunong yung nag-tactic nun. Kunyari, hindi na message. Magaling ka. Sabi ng mga tao, not so secret pala after all. Pero yun nga, Attorney Sal, lumabas yun and then nagkaroon ng fellowship. Do you think na napag-usapan yun sa fellowship nila? Or... Sabi nila, siyempre sabihin nila hindi. Bulayin nila. Yun ang yung unang naglabas ng text message na yun ay si Atty. Taberna na alam naman natin na ano ba tawag niyan mga kababayan? Yung parang syuta ba ni Madam Sara nito Marcos yan si Antonio. Hindi mabiro lang. Ano yan kanang kamay ni Madam Lisa Araneta Marcos itong sikat yun. Yan yung unang naglabas mga kababayan kaya tinuligsa siya ng mga BBM vlogger, sinabi na fake news daw, tapos doon nga lumabas na yung totoo. Tawa ng tawa itong si Katunyeng dahil nga sabi ni Katunyeng mayroon daw nagbigay sa kanya ng go signal para ilabas niya yon sa kaniyang social media account mga kababayan. At hindi niya nasasabihin kung sino daw o kung saan galing yung go signal na yun. Ibig sabihin nun, sa tingin ko lang yan mga kababayan, itong si Pangulong Marcos ay ginawa nga yung announce na ganun,
dahil para maghugas kamay siya. Para sabihin ng ating mga kababayan, itong si Pangulong Marcos ay mabuting tao. Tingnan nyo, ayaw nga niya ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero mga kababayan, sinasabi ko na nga, may pasuntok pa ilalim yan. Sinasabi ni Pangulong Marcos Jr., sige, ituloy nyo na yan. Nandiyan na kayo, huwag nyo nang tigilan yan hanggang hindi ma-impeach yung si VP Sara. Lukuhin nga ninyo yung lulo nyo, paano? Ayun nga kay Atty. Salpatil, mga kababayan. Yun ang dito lang muna, bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo, shoutout kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Shoutout sa iyo, Ma'am Berje, kumusta na? Pasensya na, hindi na tayo masyadong nakapag-reaction, nakapagawa ng reaction video, dahil medyo busy tayo, Shoutout na lang sa inyo dyan at sa inyong mga apo at sa inyong mga anak dyan sa may Pulilan, Bulacan ni Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Shoutout na rin kay Rosalinda Malabayabas, Malabayabas sa Paduano. Bugoy ka lang sa bundok, mag-uling. Walang respeto ang mga congressman, Paduano at Dan Fernandez at na dating bold star. Yun ang shoutout na rin kay, maingay yung aso ko, maingay. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout sa iyo, Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Susan 786, maraming salamat sa iyo, Ma'am Susan 786. Shoutout na rin kay ni Miranda, shoutout, kamuti daw, kamuti. Ay, Duterte, kamuti daw si Pangulong Duterte, ikaw naman, kamuting kahoy ka. Pagkatapos, shoutout na rin kay Julio Gambua, shoutout. Pagkatapos, magsalita ni Paduano Talikod na natatakot siya. Ito, talaga naman ito si Paduano. Natatakot siya kay Wilkins, totoo yan. Shoutout na rin kay Honeybee, shoutout yung kay Honeybee Paduano. Sa tanda mo na yan, kung talagang marunong ka dapat, kilala ka. Nasa bansa ngayon, ka lang naman lumitaw, tapos yabang pa. Yun, totoo talaga yan. Hindi naman talaga nakilala yan. Kahit nung kapanahonan nito sa nagtatago yan sa bundok, ngayon wala nakita yung matanda na yan. At sobra talagang yabang. At ang tawag nito mga kababayan, ang bilog ng mata. Parang nakahigit ng isang tulinadang utot ng demonyo. Shoutout na rin kay Hata 1359. Tama, wala naman nagawa sa trabaho niya. Ang alam niya, contempt lang sa mga maliliit na tao, pero kay tatay at kay Madam Sara, hindi nga sila makapagtanong. Wala nga tanong, hindi nga nakapagtanong kay Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte. Kay VP Sara, hindi nga sila nakapagtanong nung last na hearing. Ayon kay wala daw oras, inaabot daw sila ng pagkatapos pero ang haba ng oras ni Vice President Sara Duterte doon na nakaupo, kaya sabi ni VP Sara Duterte, wala namang tanong sa kanya, sayang lang yung oras niya doon sa committee na yon. Yun ang dito lang muna, shoutout na rin kay Raul Patag pala, shoutout kay Raul Patag kay Raul Pilicarpio, shoutout na rin kay Radney Barillo, shoutout rin. Shoutout na rin kay Vicente Tiwakan Jr. Shoutout kay Plantito Iskabari TV. Shoutout Plantito Escobar Escobari TV. Shoutout sa iyo At sabi niya, problemang malaki ang nagtanong. Walang alam, kunwari marunong, sa totoo lang wala. Zero talaga yan si Paduano. Ikaw lang, Paduano, ang nagsalita. Pakinggan mo rin ang mga resource person. Ayon kay Rom GK3. Shoutout rin kay Julito Praga. Shoutout kay Julito Praga. Shoutout rin kay Alma Nick. At yun dito lang muna. Once again, this is Sunday TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.